Ako na nag-impake at saka magbababa. Yung nakaplano ka ng Sunday mo, pero bigla kang sinabihan na, Yana, can you work on Sunday? Cause we're gonna be trouble out. O diba, change plans malala. Wala naman tayong choice kundi umuo. Dahil nga aalis silang mag-asawa, ay kakailanganin nga nila akong magtrabaho ngayong linggo. At wala nga magluluto ng pagkain ng mga alaga. Hi, it's me, Yana, ang Disney Witch na nasay ni Maleficent dito sa site ko. Sinabihan na nga ako ni Amo na kakailanganin nga nila ako ngayong linggo dahil magta-travel out sila at aalis silang mag-asawa Friday morning. Yung wala ka na lang talaga na isagot kundi, okay ma'am, sure ma'am, no problem. Pero yun nga at nakaplano na nga sana yung pupuntahan ko at gagawin ko. Kaya naman wala akong choice kundi i-cancel na lamang. At kada alis nga nila ay ako nga ang nag-e-empake at naglalagay ng mga gamit o damit nila. Pagkatapos ay i-check na lang nila kung tama ba yung mga pinaglalagay ko. Di ko alam pero ako lang ba yung gumagawa ng ganito na sa tuwing aalis ang mga amo ay ako ang magde-decide at pipili ng mga damit nila. Weird man kung isipin pero totoo. At yun ang nakakapagod talaga sa tuwing magta-travel out sila. Aminin man natin o hindi, pero tuwang-tuwa tayo kapag naririnig natin ang salitang we will be travel out. Na para bang nanalo ka ng loto. Yun nga lang ay may babantayan kang mga alaga. Dito naman sa akin ay yung mga alaga ko ay mga binata't dalaga. Medyo nakaka-frustrate pala kapag mga binata't dalaga ng mga alaga mo. Dahil nga may sarili na silang desisyon at hindi na sila masyadong naniniwala at nakikinig sa'yo. Kaya naman ang ending ay para kang nakikipag-usap sa nakakapagod yan, pero okay na rin yun. Magaan din naman ang trabaho. Ay, Diyos ko. Ganun talaga kapag nasa abroad ka. Kailangan mong magtiis para sa pamilya. Konting kembot na lang. Matatapos na naman ang isang kontrata. At hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin ako kung magtutuloy pa ba ako sa kanila. Maraming bagay na gusto ko nang umalis pero mas marami pa rin yung bagay na gusto ko pang magstay. Bukod sa hindi madamot sa pagkain ng mga amo ay wala sila palagi sa maghapon. Hindi rin masela ng mga amo ko sa linis at lalong hindi rin maarte sa mga pagkain. Kala na kung anong lutuin, kakainin nila. Wala kang maririnig na kahit ano. Minsan magre-reklamo pero wala naman silang choice. Ayaw naman nila akong palitan. Iniisip ko na lang na baka mas malala pa yung mapupuntahan ko kung sakaling lilipat ako. Pero ganun pa man, hindi pa rin pinalang aking desisyon kung mag-i-stay ako dito. Kung ako lang talaga ang masusunod ay gustong-gusto ko na talagang umuwi. Dahil para sa akin, matagal na ang 6 years na pagtatrabaho sa abroad. Yun nga lang, ang realidad, kahit gaano ka katagal sa abroad, kung wala kang ipon ay talaga namang mahihirapan ka pa talagang umuwi. Dati, sabi ko sa sarili ko, 2 years lang ako, mag-iipon lang ako at uuwi na ako. Inabot na ako ng pangatlong kontrata at hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na 2 years na lang at uuwi na ako. Hindi na natapos yung 2 years ng pagsasabi na pag-iipon para makauwi Kidding na. Aside, kahit gaano man natin naisip na mag-ipon at gusto nang umuwi, pero may mga bagay at mga circumstances pa rin sa ating mga buhay na hindi natin inaasahan. Isa lang talaga ang ipinapanalangin ko ang maging safe at healthy ako at ang aking pamilya. At naway matiis pa rin ako at gustuhin pa rin ako ng mga amo ko kung sakasakali man dumating yung araw na kailangan na naming mag-usap kung magre-renew ba ako o hindi na. Mga 8 months pa naman bago nila ako tanungin kaya may oras pa ako para mag-isip. Ay, uwing-uwi na talaga ako. Naway sana pag tumaya ako ng loto ay manalo na. Alam ko lahat tayo yun ang hinihiling. Ganun pa man, pinapanalangin ko pa rin na lahat ng OFW ay manalo sa buhay. Dahil proud ako na isa ring OFW ang aking mga magulang. Dahil sa pagiging OFW nila ay nakapagpatapos kahit sila. Kahit gaano man kahirap ang buhay talagang itinaguyod ng aking mga magulang na makapagtapos kaming lahat. Sana sa mga nakakanood na mga anak ng OFW ay inyong pahalagahan ng bawat padala ng inyong mga magulang. Dahil dito sa abroad, bago mo matanggap ang inaasam-asam mong sahod ay kailangan mo munang paghirapan. Totoo nga ang sinasabi nila na dugot pawis mo ang magiging puhunan mo para kumita ka ng malaking halaga at para naman sa kinabukasan. Ating mga anak ay kailangan naman natin suklian ang kanilang paghihirap. O siya, tapos na ako sa aking pag-iimpake. Hanggang sa susunod, salamat sa inyong panonood. Babu!